mabilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo nitong Abril. Pumalo po yan sa 7.2% pinakamataas sa loob ng 3 taon. At live mula sa TV5 Media Center, may expert report si Gerard de la Peña. Gerard, napakataas naman ito. Inasahan ba yan at ano kaya ang ibig sabihin yan para sa ating mga kababayan? Alam mo, Ruth, ang isa sa mga dahilan kung bakit napakataas ng inflation rate natin itong Abril ay yung bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain, partikular na yung bigas, isda at iba pa mga seafoods at yung karne. At pumapangalawan naman dito yung transportasyon dahil sa bilis ng pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina at ang pasahe, partikular na sa mga tricycle. Pangatlo naman ang housing, water, electricity, gas and other fuels. Bunsod naman ng pagsirit ng presyo ng LPG at renta sa bahay. Kaya naman mula 4.1% itong Marso ay bumilis pa ang inflation rate sa 7.2%. Lubhang mas mataas din ito sa 1.4% noong April 2025 at ito na ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 3 taon. Noong pang March 2023 nang huli itong naitala sa 7.6%. Mas mabilis naman ang inflation para sa bottom 30% o yung pinakamahihirap na Pilipino. 8.5% ang inflation sa kanilang hanay. Ayon sa PSA, posible pang tumaas lalo ang presyo ng bigas. Mas mababa raw kasi ang produksyon noong first quarter dahil may mga probinsyang maagang nakaranas ng tagtuyot. Posible naman daw na mas mabagal na ang pagtaas ng presyo ng langis ngayong buwan. Ruth, dahil din sa pagtaas ng inflation rate natin, lalong bumaba naman ang halaga ng piso. Sabi ng PSA, yung isang piso natin ay 73 centavos na lang ang halaga at yan ang pinakamahinang halaga ng piso simula pa noong 2018. Ruth. Nako Gerard, napakataas na nitong Abril at nagpapatuloy itong krisis sa Middle East. Ano ang projection nila? Tataas pa kaya yan pagdating ngayong Mayo? Ruth, nabanggit kahapon ng Department of Energy dun sa kanilang press conference na medyo nag-stabilize na, medyo humupa na yung pagtaas ng presyo ng langis. Pero ang sabi ng Philippine Statistics Authority, siguro yung numbers ito ikukumpara pa rin doon sa numbers nung nakaraang taon. So titingnan natin kung ano yung magiging rate nito ngayong buwan na ito. So hindi pa rin masabi kung anong direksyon, pero alam mo, sinabi rin ng PSA na dahil nga posibleng tumaas yung presyo ng bigas dahil magkakaroon pa tayo ng El Nino, baka ito pa ang tulak na lalo pang tumaas yung ating inflation rate sa mga darating na buwan. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.